Since service provider ang business nyo, anong ginagawa mo para ma-meet ang expectation ni client? Ang ganda ng question. So, I'll be honest, no, hindi 100% lagi naming namimit, especially nung bago pa lang or unang taon ni Speedway, no. Nakaranas kami ng we started strong, pero nung nakaranas kami ng malaking volume, dun na nagka-problema. So, may mga nag-terminate ng contract sa amin. So, yun, sobrang laking lesson learned yun for us. Kaya, minake sure namin hindi na siya mauulit. So, marami kaming mga in-establish na system, processes, SOPs, para maiwasan yun. One, of course, is reporting. So, dapat alam namin yung numbers namin. Kasi, yun yung i-work out natin. Whether namimit ba namin or hindi. May mga daily reporting kami, may weekly reporting kami, may monthly business review kami, may mga leadership meeting din kami to discuss those challenges, and also may mga strategic planning kaming tinatawag. So, through that, nako-combat namin yun or na-make sure namin, na-meet namin yung expectation ni client. And if dumadating yung punto na hindi namin na-meet yung expectations ni client, we make sure na accountable and responsible kami. Let's say, for example, tumaas yung errors, or for every error, lahat ng error po, binabayaran namin yung receipt niya. So, lahat transparent? Yes. And communication nandun? Mahigpit kami sa data. So, sa akin, kailangan may raw data palagi. Kasi, pag may raw data ka, kung lahat nire-record mo, madaling i-pull up kung ano yung dapat mong i-adjust. At saka madaling magbigay ng insights. So, dun ko hinahasa yung mga tao ko na kapag may numbers dyan, i-interpret mo yan. Hindi pwedeng ibibigay mo sa akin yung numbers without interpretation. That's why yung reports nila sa akin na daily basis, may highlights, may lowlights. So, I would know kung ano yung mga naging success factors, bakit namin na-hit yung target or nag-exceed. So, I would also know dun sa mga lowlights namin, ano yung naging challenges. Bakit hindi namin na-hit or mediocre level lang kami or saktong pasado lang kami sa mga targets namin. So, pag wala kasing data, parang doon tayo magiging emotional. Tama? Yeah. Kasi if we focus on data, doon lahat yung decision natin. Ang hirap parang never pa akong, ever since nag-start ako, although hindi pa ganun kagaling yung system namin, numbers na talaga ina-identify ko. Kasi parang, paano ko magsisimula kung hindi ko alam yung current value ko, and then yung target value ko, and then, nasa na ba tayo right now? So, ganun. Kanina nabanggit mo yung maraming nag-terminate. So, anong naging pakiramdam mo nun? It was so hard. Nakakahiya talaga. Kasi syempre, ako yung nagmamarket Ako yung humaharap sa mga meetings. Ako yung nag-deal ng mga clients na yun because my job is client management. So, hingi talaga ng pasensya. Yung moment na yun, hinambol ako nun. To do better. Na next time, hindi na ito mangyayari sa amin. Na kailangan mag-terminate ng kliyente because we are not performing. True enough, nakip ko yung mga clients namin na natira. So parang nung nangyari yung struggles na yun, meron pa rin naniwala? Oo. Until now, nandyan sila? Oo. Meron akong client since nag-start si Speedway hanggang ngayon, client ko pa siya. Ang galing. Tapos yung iba, kung hindi man na sila nagpapag-fulfill sa akin, kumukuha pa rin sila ng products. Or other services ko like yung product sourcing, importation, and distribution. So, kasi minsan, di ba, nagkakaroon din ng struggle yung e-commerce. So, hindi rin natin control kung magpapaship ba. Baka sa ibang bagay maging business partner pa rin natin. Yes. Ganun yung nangyari sa'yo? Ganun yung nangyari. Up until now, hindi na lang sila clients for me, naging partners na rin and friends. So right now, I keep in touch with them, kinakamusta ko from time to time. So ganun. Yun dapat ang hindi mawawala sa relationship, no? Baga as a business partner, baga yung relationship hindi masira. Oo. Pero I'll make sure talaga na we take full responsibility kapag may hindi talaga kami namimit. Kailangan talaga matuto kami. Hindi pwedeng walang repercussion. Pagtakpan. Yung iba kasing company, pinagtatakpan. Hindi ino-open lahat ng data. Yun ang tinuturo ko sa employees ko. Pagka may nakita kayong problem, wag niyong itago. Kasi lalabas at lalabas yan. Kasi mapagbantay ako ng numbers. So, kapag lumabas yan, kailangan mauna tayo sa client. I-present muna natin sa kanila. Dapat maging proactive tayo. This is what happened. Ito yung ginawa namin. Dapat may resolution na hindi pwedeng kliyente ang makakakita ng problema. So, right now, may mga nami-miss out pa rin na ganyan, pero at least minimal na hindi na katulad ng dati nung nagsisimula kami. So, ibig sabihin, pag nagkakaroon kayo ng problem,
nagkakonda ka din ng root cause analysis. Yes, dapat may RCA. Lahat ng errors, lahat ng problems, Yes. lahat ng nangyayari may IRs. Kapag may nangyari, hindi reported sa akin at walang Yes. IRs, sabon ng mga leaders. Kasi dun mo makikita kung ano yung nawawala sa process. Yes. Kasi meron na tayong ginawang SOP. So, bakit pa nagka-problema? Yes. It's bago bang problema to or dahil lang sa merong hindi sumunod ng Usually, process? nagde-deviate ng process. Usually. Pero minsan, may mga outliers din na hindi namin na-identify before. Pero mostly, nag-deviate ng process. Hindi sumunod. Because yung SOP namin, inupuan talaga namin yun. Parang tailor-fit talaga yun sa company namin. Ano ba talaga yung mga experiences namin na kailangan namin i-adjust. Oh, yeah. Ang galing. Kaya pala tumagal kayo ng 4 years kasi nag-innovate yung business from eto lang, maliit lang. Tapos yung mga naging struggles nyo, yun yung naging daan para maayos nyo yung sistema. Yes. Kasi kung hindi natin pinagdaanan yun, wala tayong aayusin. Yes, okay. Dati nga wala kaming SOP. So dahil nga maraming naliligaw So nananabon ka rin talaga pag hindi sumunod sa SOP. Oo naman. Parehas tayo. Oo naman. Kasi pag hindi sumunod, parang Lahat. may process na eh. So bakit nangyari to? nakakatakas. Lahat. Tsaka yung pag sinisekreto pa nila yun na may problem. Even ako may mga miss out ako. So kailangan i-call out din ako. In a proper way, of course. Hindi mo ako pwedeng i-call out na. Minsan ma'am, in-approve nyo po. Ay, in-approve ko ba? Mga ganun. May mga nakakalimutan tayong ganyan nangyayari. Oo. So parang accept lang talaga yung mga mali nila, alam nila, maging accountable bawat isa sa company. Yes, agree.